ginagawan mo agad ng istorya. Gumagawa ka na agad ng script na maaaring gawin o yung balak na gawin ni Kalinga Prab in advance mo na. Yun lang yung sa akin. Siguro maglabas na lang ng mukha para kilala ka and nang hindi ka na question. Ayan. Muli nagbabalik po ang yung lingkod, guys. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Medyo napag-iwanan na tayo, guys, ng mga topic. At itong 3 araw na tayo ay nandito na sadlak sa isang issue. Ay lihis na tayo. Move on! At ganito tayo magsalita, guys. At alam nyo naman yan, hindi naman kayo bago sa akin. Dito, may paririnig ako. Ito ay yung vlog ni Kuya Jens nung nakaraan na may traitor sa K-Boys ni Kalinga Prab. Ayan, may kumbaga parang may isang reactor na parang may connection dito sa K-Boys. Ayan. Pero siguro naman ito ay merong 53,000 views. Yung iba baka hindi pa napanood. Sino itong nag-traidor? And siguro naman napanood nyo na rin po kay Kuya July. Ano ba itong usapang ito? Traidor. Ito, bigyan natin ng linaw, no? Ito ay merong isang reactor na nag-reaction na hindi pa nagaganap yung vlog ni Kalinga Prab patungkol po doon sa 3 magkakapatid na mahiyain, no? Hindi pa nagaganap na dadalhin sa SM para doon ipasyal yung 3 magkakapatid. Pero itong isang reactor, pangalanan na natin, si Kalingap TV. Kumbaga parang nagkakaroon ng idea. So may connection sa K-Boys. Gaano katotoo na kumbaga parang alam na alam yung nang mangyayari. So parang may contact, parang ganon. Kaya ang title dito ni Kuya Jens, may traidor sa K-Boys ni Kalinga Prab, inside job nga ba o may spy na nakapasok sa grupo? Yon, no? So ito. Gagamit tayo, paparinig ko lang. At tayo na may magbibigay din ng ating opinion na pag-iwanan na tayo, guys. Pakiclick muna ng thumbs up na sa ganun ay sumok sa panlasa po ni YouTube. At tayo meron pinagbabasihan. Ito po yung pinupunto ni Kuya Jens, no? Yung 3 kapatid po na mahihain na nasa bundok, yung hindi po halos masalita. Wait lang at mabilis. Ayan, wait lang ha. Ayan, pakinggan nyo ha, guys. Pakiclick ng thumbs up, guys. Para naintindihan po natin, kailangan tayong gumamit ng video clip. Lagi nating pinagbabasihan kung anong pagkakaintindi matapos mapanood yung video, saka tayo magbibigay ng ating opinion. Ay sa magkakapatid po na mahihiyain, yung 3 magkakapatid po na mahihiyain na nasa bundok, yung hindi po halos magsalita, hindi po namamansin ng tao. So ito po mga Kalingap ay napansin po ng ating mga kasama sa K-Boys at naging usap-usapan din po sa aming GC, sa GC po namin. Dahil po meron po mga fake channel, merong mga fake page po mga Kalingap na tila ba nag-upload ng mga vlog ni Kalinga Prab nang hindi pa po na-upload ni Kalinga Prab. Kung kumbaga mga Kalingap, katulad, ito na mabibigyan mo na po kayo ng example. Yung isa po mga Kalingap na upload ng fake channel, yung upload po ng fake channel ay, ang nakalagay po sa kanyang title at thumbnail ay yung 3 magkakapatid ay pumunta ng SM. Ito po ay nag 100k views mga Kalingap. So wala pa pong upload si Kalinga Prab. Siguro oras lang ang pagitan. Ito ay isang fake reactor. Pero sa tingin ko hindi ito fake. Kasi before pa Karepa ito si Kalingap TV. Mawalang galang kay Kalingap TV, no. Ito balang si pag-reaction. Si Kalingap TV 2022 pa, medyo matunog ang pangalan nito. Dahil siya po ay nag-reaction ang katunayan member ng Karepa pero wala po siyang mukha and ang ginagamit po niya is speech text. So ginagawa niya yung script and then isasalang po yan doon sa T2S and then automatic na po yun. May magsasalita na boses doon, iba-ibang boses, mamimili ka kung anong gusto mo. No. So, sa madaling salita, advance ito si Kalingap TV na nag-upload. Hindi pa nangyayari yung plano ni Kalingap Prab. Ito si Kalingap TV ay nag-upload na. So, may connection nga ba sa loob ng K-Boys or may nakapasok doon? Or may commission ba yung K-Boys dito sa reactor na fake di umano, pero ito po ay nasa group chat. Kasama yata sila Ate Edna. Pakicorrect po ako. Alam yan, papag-usapan namin sa BIOS and nag-share po siya. 1K. Pero ang views niyo po, sa bawat video, inaabot po na 100,000. So, 100,000 views. Ang bigayan ng bayaran ng YouTube, for example, 1,000 views, $1. So, kung 100,000 views, so $100. Matik na yun, may 5,000 na. 5,000 plus sa isang video. Ay, ilang video yun? Purong viral. Tuloy muna tayo, guys. Naunang mag-upload yung fake channel na parang binabalitan niya na doon sa topic niya. Hindi naman yung video, hindi naman niya hawak yung video. Pero yung idea na alam niya na pumunta ng SM or pumunta ng SM yung mga magkakapatid, yung po yung tinitle at tinamnel po niya sa kanyang upload. After an hour, ilang oras ang nakalipas, nag-upload si Kalinga Prab ng vlog na pumunta nga po ng SM itong magkakapatid na ito. So, ibig sabihin,
nalalaman ng fake channel yung i-upload ni Kalingap Rob. Yun po ang nangyari, mga Kalingap. Tapos pangalawang beses itong naulit. Ayun, ibig sabihin, hindi pa nakakapag-upload si Kalingap Rob, may alam na itong si Kalingap TV. Ayan po yung pinupunta ni Kuya Jens kasi napapag-usapan nga daw po nila. So, pinaplano pa lang ni Kalingap Rob na dalahin sa SM, pero si Kalingap TV nag-upload na agad at naikwento na ang pangyayari. So, ibig sabihin, parang may alam, may kontak sa loob. No, yun po, no. So, gaano nga ba katotoo? Eto guys, merong ditong live ang sinasabing fake reactor, fake channel. Nag-live po si Kalingap TV at siguro naman hindi lingid sa karamihan na ito ay merong 131,000 subscriber. Baka nakasubscribe ang karamihan ay ito, ang kanyang bawat upload na video ay inaabot po ng 100,000 views, 85,000 views, ganyan po ang mga video niya. So nag-live, nagpakita ng mukha. No, nagpakita po ng mukha ngayon ang di umano ay fake channel na ito si Kalingap TV, mawalang galang kay Kalingap TV. No. Naglabas na ng mukha at nag-live. So, ito, naisalaysay niya. Play ko muna. Concrete. Kukuha ko ng clip. Ito po, nagpakita na siya dito sa nasalaysay niya na ang kanyang ginagamit na video clip ay hindi ito nanggagaling kung kanino pa man or wala siyang kontak sa loob ng K-Boys. At ang kanyang ginagamit na video clip ay doon lamang daw po kinukuha sa video ni Kalingap Rob. Pero ito po, si Kalingap TV, ayan po, para sa kaalaman ng lahat na nakasubscribe or nagiging masyadong controversial, matunog ang pangalan ni Kalingap TV, ito po siya, nag-live na po siya. So ngayon, nasabi niya po, kaya daw po siya gumagamit ng gano'n na walang mukha dahil hindi daw po konkreto ang bahay nila, hindi daw po bato at walang pwesto para siya ay mag-vlog dahil maingay, dahil merong nagbibideo okay at baka daw po makopyright. So ganun pa man, nilinaw, binigyan din niya po ng linaw na ang video yung ginagamit niya ay doon daw lamang po kinukuha kay Kalingap Rob. So ganun pa man, ito na guys, pakinggan muna natin ng kaunti, no? Kumuha ng source at wala po tayong koneksyon sa mga kasamahan nating ito guys, kasi sinagot niya si Kuya Jens. Ito, nagpaliwanag na po siya. source patungkol po sa in-upload ko sa SM ng magkakapatid na mahihain. So unang-una po, nakuha ko po yun sa video po ni Kalingap Rob at nandito po sa phone ko po at sisave ko po yun para ito yung bilang resibo ko po para patunayan po na dito tayo kumuha ng source at wala po tayong connection sa mga kasamahan nating K-Boys na kasama po ni Kalingap Rob. At itong video na ito kasi mga Kalingap, ano ito? Nasa dulo na to ba? Nasa dulo na ng videos ni Kalingap Rob. Kung ako ay manonood ng mga videos at upload ni Kalingap Rob, mga Kalingap, tapusin ko talaga yan. Mula una hanggang dulo, papanoorin ko yan. Lahat yan, sila Kuya Bal at Edna yan. Tapusin ko talaga. Kaya ito, ipapakita ko po. Dito po ako kumuha ng source. Kaya nakapag-upload po ako sa magkakapatid na mahihain na pumunta sila ng isip. Ayan, ito po. Sabi po mismo ni Kalingap Rob ito, mga Kalingap. So, ayan o. Malinaw na malinaw po, mga Kalingap. Doon po tayo kumukuha ng source po. At hindi po tayo nangunguna kay Kalingap Rob. Hindi po yan totoo. Dahil alam na alam ko po ang rules ng Kalingap. Kukuha ko ng clip maliit at after 24 hours. Yun. Ay, shout out po kay Kuya Earth. Binigyan niya ng linaw na siya raw po ay doon kumukuha ng video clip sa video ni Kalingap Rob. Clip lang and after 24 hours. Ito, no? Kumbaga, yung kwento ni Kuya Jens na ganun nga. Pero ganun pa man, medyo dito napapansin ko rin kay Kalingap TV, dumadaan din sa aking newsfeed, sa aking wall ng aking YouTube. Talagang recommended. Ang lalaki po ng views niya, guys. Ayan. 100,000. Ang lalaki ng views niya. So, recommended ang mga video niya. Ito ano, unang-una, wala pong mukha si Kalingap TV. Speech text po yung kanyang ginagamit para makapaggawa ng video. So, tayo bilang reactor, ikaw naman ay reactor before at alam na kasi tayo, ang inyong lingkod po ay dating officer din sa Karepa. So, ito ay nakasama na rin namin sa Karepa. So, alam mo na, at nabanggit mo rin naman na sabi mo, Kalingap TV, na ikaw ay alam mo ang rules.
Alam mo ang rules? Ngayon, may live si Kalinga Prab kanina. Ang sabi ni Kalinga Prab, dapat bilang reactor o nag-reaction dyan, and ikaw naman ay nasa group chat din, at nabanggit mo rin na ikaw ay Kalingap, at ikaw ay nag-share, mawalang galang, at hindi naman kailangan ikaw ay bugbugin para maglabas ng mukha. Mawalang galang, siguro mas maganda, labas ng mukha. Naiwasan na ma-question. Kasi, kahit sabihin mo ikaw ay Kalingap, hindi maituturing na isang kalingap ang isang nagre-reaksyon o gumagawa ng video patungkol sa kung sa mga beneficiary ng kalingap ay hindi natin yan, para sa akin, hindi matatanggap na ito ay reactor ng kalingap. Dahil, unang-una, hindi naglalabas ng mukha. So, marami ang hindi nakakakilala sa iyo. Mas maganda, pero ako i-believe sa iyo at recognize ni YouTube ang iyo channel. Ang lalaki. Maglabas na siguro ng mukha, boss. Laban tayo ng patas. Maglabas ng mukha para masabing tayo ay nandyan na nag-reaction at ikaw na nagsabi na ikaw ay kalingap at ikaw ay nag-share ng kalingap. Katunayan ay merong lista doon na nakarating din sa amin na nakapag-share ka sa kalingap. So, siguro para sa akin, labas na lang ng mukha. Laban ng patas. And mas maganda na makilala tayo na tayo ay nandyan na nag-reaction sa kalingap na tayo ay merong mga mukha. Kaysa sa ganito na malaking palaisipan lalo pat merong mga bago pumapasok sa kalingap tapos tutok na tutok ka sa magkakapatid na itong tatlong magkakapatid na mahiyain. Wait. Tutok na tutok ka po doon sa tatlong Ngayon ko lang ito nalaman. Sa magkakapatid. Eto. Tutok na tutok ka doon sa tatlong magkakapatid na mahiyain. Ito po, pakinggan nyo po. Ganito po siya gumawa, guys. Ang tawag po dito ay speech text. Opo, ginagamitan niya ng script ito. Gagawin niya yung script. Ito po, paparinig ko sa inyo. Na mahiyain. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. Yan, ganyan At po siya. paunawa na po. Yan o. Totoo lang, si Chris ay may malaking pangarap. Gusto niyang maging isang guro, ngunit takot siya na baka pagtawanan siya ng mga tao kung malalaman nila. So, ginagawa niya ng kwento. So, yung the way siyang maggawa ng tawag ito, sa pagsasalita niya, dito, wala po doon sa kwento ng upload ni Kalinga Prab. Medyo advanced po yung kanyang mga ginagawang video. Advanced na. So, para sa akin, kay Kalingap TV, kasi ang reaction mo dito, lahat, hindi na match doon sa upload ni Kalinga Prab ang iyong ginagawang pag-reaction. Advanced. So, sa halip na sana, yung mga tao, excited panoorin doon sa bawat upload ni Kalinga Prab. Ang nangyayari kasi, advanced yung ginagawa mong video. Kaya nakakapagtaka na parang, alam mo na yung mga maaaring mangyari or plano ni Kalinga Prab, para nakakakuha ka na ng idea. Kaya nakapagsalita si Kuya Jens na baka meron kang connection sa loob at namomorsyento sa'yo or may commission sa'yo. No! Dahil yung mga plano ni Kalinga Prab, isinasalaysay mo na dito. Ginagawan mo na agad ng kwento na hindi pa naman ito maaaring gawin sa ngayon dahil syempre, kumbaga marami naka-line up na kailangan na i-vlog, tulungan. So, nangyayari nito, sa halip na si Kalinga Prab ay magpaplano, pero ang nangyari, yung magiging plano ni Kalinga Prab, inunahan mo na ikwento. Ikaw na mismo ang gumagawa ng kwento or maaaring iplano or ipapabahay or ganito, kung ano-ano. And sinasabi pa na meron daw kinatatakutan ang hindi alam ng karamihan sa magkakapatid. Ayan, meron pa dito na itinatagong lihim ni Bea. Ayan, grabe, sobrang natakot ako sa naabutan. Ayan ang mga title niya. Isa sa kanila, nakitaan ng doktor. Ito may kinalaman ang kanilang tatay. Ayun, medyo, yung sa paggawa mo kasi ng kwento advance, nasa halip sana, mapapanood natin doon kay Kalinga Prab, pero yung kwento mo is parang pocketbook. Parang pocketbook yung ginagawa niya. Pero yun na siguro, for respeto na lang, hindi natin kailangan nawain si Kalinga TV dito. For respeto, and kung ikaw talaga yung reactor, focus ka din, all in. Hindi lang sa isa. Ginagawan mo agad ang istorya. Gumagawa ka na agad ng script na maaaring gawin o yung balak na gawin ni Kalinga Prab in advance mo na. Yun lang yung sa akin. Siguro maglabas na lang ng mukha para kilala ka and nang hindi ka na question. Yun lang, guys. Siguro naman mapapakiusapan natin ito si Kalingap TV. And nabanggit din ni Kalinga Prab kanina na dapat daw po maglabas ng mukha. At bilang reactor naman at ikaw naman nandyan at mas maganda, laban tayo ng patas. No. At yun na, check nyo guys, Kalingap TV, hindi sa pinapromote ko. Kahit naman hindi nyo na-subscribe si Kalingap TV, malaki naman ang subscriber. No, laki-laki na. Pero ganun pa man, medyo yung thumbnail and yung title ay mga plano pala ang gagawin ni Kalinga Prab
inunahan mo na agad sa pagkakwento. So, paano pa ma-excite yung mga tao na manood kay Kalinga Prab? Gayong yung kanyang mga dapat na idea para doon sa magkakapatid na yon, na isalaysay mo na. Yun lang guys, no? Guys, pakiclick ng thumbs up. Ayan, at medyo napag-iwanan na tayo ng mga usapin, mga kwento-kwentong dahil sa mga issue-issue naganap itong mga 3 araw. Pero abangan nyo ko guys sa aking next video po. Pakiclick ng thumbs up.